Good evening, good afternoon, or good morning. Hey guys, we are live right now. Once again, yan. We are live dito sa ating community, dito sa ating weekly Grow Your Business Live. So, dito sa live na to, pinag-uusapan natin yung mga topic in regards sa sales, marketing, and business. And if you have anything questions mamaya during our live, go ahead. Yan. Pwede mong i-comment sa ibaba para mapag-usapan natin, makapagbigay yung mga community members natin. Of course, hindi lang ako, makapag-add din kayo ng value sa bawat isa dito sa ating Q&A session. Ayan. Usually ginagawa natin to every Saturday. Thursday pa lang. So in advance ko kasi ay very important meeting by Saturday. So Thursday natin gagawin yung ating weekly live Q&A. Thank you Bench for coming sa mga nandiyan na. Yan. Thank you for coming. Kung saan ka man nanonood, maraming salamat sa suporta. Alright. Yan. Bigla na kasi hindi ko to in-announce. So, i-remind na lang natin yung ating mga community members dito sa group. Ayan. So, na-notify ko na sila para aware sila. Ayan. Dami agad natin. Instant viewers. Sige, go ahead. Thank you for coming. Sa mga bagong pasok, nandyan na. Stay tuned lang. And if you have anything questions, no? Sabi ko kanina, dito pag-uusapan natin yung mga topic, mga challenges, problems na related pagdating sa sales, marketing, and business. So, kaya naman, go ahead. Ayan, before we start siguro, ayan, gusto ko munang malaman kung saan ka nanonood ng ating live Q&A session. Ayan, sa mga first time dito makaka-attend sa ating live training, sa mga bagong pasok sa ating community this week, no? Recent week lang, the past few days, may mga bago tayong community members. So, yeah, it's your chance to ask questions sa akin directly. Yeah, good night na daw. Sino yon? Thank you, Ems, for coming. Thank you for watching. Ayan, nakikita ko dito sa ating mobile kung sino man yung nanditong nanonood. Yan. Joel, thank you for watching. Ayan, so yung iba. Check natin dito sa kabila. Alright. Good evening. Yeah. Good evening, John Michael. Good night na ba dyan, bro? John Michael Chu. Si Angeline, Antonio, and 7 others people are watching dito sa group na to. Good evening from KSA. Abner, Austria. No worries, John. Alright, so go, guys, kung meron kayong questions at hindi kayo nakapag-ask ng questions sa akin last week, kasi meron tayong Q&A, naalala nyo, nagkaroon tayo ng Q&A session, nagkaroon lang ng problem na konti pagdating sa audio, but yeah, sa mga next live naman natin, yun, i-make sure natin na quality yung audio and maayos yung audio natin. Yeah. So, thank you, Jolie27. Ayan. Good evening, Coach. Ayan. Marites Pili. Ayan. Thank you for coming. Thank you for watching our live session. So, guys, ayun na. Start na tayo dito. Pwede kayong magtanong in regards sa sales, marketing, and business. Kung meron kayong specific problems, challenges dyan sa negosyo nyo, yeah, pag-usapan natin yan and pagtulong-tulungan natin kung paano natin yung masosolve. So, wala yung magagawa kapag pinagtulong-tulungan natin. Alright, go ahead. Yeah, good evening, Marites Pili. Ayan. Marites lang ang pangalan niya. Okay? Si Marites Pili. Ayan. God bless daw. Thank you so much. So guys, ayun, pwede ka na kayong mag-drop ng questions dyan and sasagutin natin yan isa-isa. Basta related sa sales, marketing, and business. So usually yung pinag-uusapan natin dito sa ating community. Alright, go ahead. Ayan, may mga question na siguro. Isa-isahin natin. MJ Gerente. Ayan. Thank you, MJ. Joel.
Lilia, Wilma. Yan. Hindi ko na mabasa yung ibang mga live viewers sa community natin. At ganun pa man, maraming salamat sa pagtutok sa ating live Q&A. Okay, so go ahead guys. Kung meron kayong mga questions, iisa-isahin na natin yan. Drop your questions sa ibaba. Yan. Para makapag-proceed na tayo sa ating live Q&A session. Yan. Yung iba bumabati pa muna eh. Si Christopher, thank you so much for watching. Dami na nating live. Meron tayong mag-almost 40 na live viewers sa iba't ibang platform natin. Nice. Chris, thank you so much for supporting our live session. Ayun, sa mga hindi nakakakilala kay Chris. Ayan, Chris Yu. Ayan. Search nyo na lang. Meron din siyang YouTube, social media page, and profile. Check nyo yung profile niya. Sobrang dami nyo makukuhang value. Highly recommended for anyone na gustong magsimula. Okay? Sa freelancing or service-based business, sobrang highly recommended. Okay, go ahead. Any questions, guys? Sasagutin na natin yan. Dance, oo. Sponsor. Sponsor. Thank you so much, Dance. Watching from Dubai, Antonio Misaho. Tama ba? Sir Antonio, di ko mabasa yung apelido. Mahirapan ako eh. But ganun pa man, thank you Sir Antonio. Hopefully to catch up soon sa mga pinagkakaabalahan natin. Yan. Connect tayo soon. Good evening, Brother Joshua Plaza. Yan. Joshua Plaza naman, ito. Another one na highly recommended pagdating sa master yan. Master pagdating sa video editing. Yan. For anyone na gustong matuto at ma-master yung editing, shorts, or any editing na pagdating sa business nyo. Ayan. Check Joshua Plaza. Ayan. So, pre-promotion. Sa simula pa lang tayo. So, okay. Ito kasi mga kakilala ko na to, mga friend ko, nasa circle din natin yan. Kaya, malaking bagay talaga na matulungan natin yung bawat isa dito sa community ng online. Basta alam naman natin, of course, na makakatulong yung mga services, mga product, and training ng bawat isa. Why not to recommend, di ba? Nagre-recommend nga tayo ng may mga nare-recommend natin palabas sa teleserye, di ba? Mga movie, Netflix. Why not recommend natin yung mga kaibigan natin, di ba? Na matulungan to expand yung kanilang audience. Ayan. Hindi pa naman ganun karami yung audience natin, guys. But syempre, nag-start tayo sa ako lang yung nanonood. Nung way back 2016, yan, naalala ko. Yung unang-una akong nag-Facebook live. Ang goal ko kasi is mag-live talaga hindi ko na makita, hopefully ma-download ko yun, maipakita ko sa inyo. Pero yung time na nag-live ako sa Facebook, guys, alam nyo ba, kahit na naka-aircon, pinodo ko na yung window type na aircon, pinagpapawisan pa rin ako. Kasi nga, sobrang kaba. Diba? Ganun sa simula. Pero, okay, hinarap ko yung moment na yun na kailangan kong mag-live. FB live. Okay? Hindi siya yung recorded. Live. Click live. So, for anyone here na natatakot sa camera, sa sasabihin ng ibang tao, ayan, it's okay. Okay? Kung may sabihin siya, walang problema. Pero, kailangan mo kasing malampasan yung na yun eh, yung takot mo na yun na hindi ka confident sa camera, mahiyain ka. So, simula lang yun, guys. Misconception lang eh. Pag natutunan nyo na siya and paulit-ulit nyo na siyang ginagawa, mag-e-enjoy kayo. Thank you so much for coming. Ayan, dami na palang mga questions. Isa-isahin natin. Yan, magpi-50. Almost 50 live viewers na tayo. Okay, go ahead. Ayan, gandang gabi. Lilia, Cherry, Donald. Sige, may mga questions sa Sherwin Veloso. Yan, pwede ba kitang ma-invite dito minsan, makapagkwentuhan, makapag-share, makapag-add ng value sa community natin. Especially sa may mga may mga brand. Ayan, brand owner or aspiring na gustong magsimula ng brand. Ayan. Mag-i-invite tayo dito ng mga may brand na talaga, mga established brand na may pangalan na sa market.
Isa si Sherwin Veloso dyan. Ayan. Check nyo, Sherwin Veloso. Game! Ngayon na! Hindi naman. Schedule natin yan. Sherwin. Well, sige, go ahead. May mga question na. Isa-isa natin yan. Yes, I agree. Yan. Question, Coach. Do you recommend conversion ads? Okay. Sige, dito na lang natin basahin. Pag sa phone, nahirapan ako. Sabi niya, do you recommend conversion ads when you have a business or product to sell? And what do you recommend the funnel builder to create this one? Sa number 1 questions, I highly recommended na kumbaga, hindi siya dapat optional eh. Yung pag-run ng conversion ads, kung meron kang business, is iyon yung paraan para makapag-save ka ng maraming oras pagdating sa operation. Okay? Hindi lang makapag-save ng time ng mga tao mo, 'di ba? Makapag-save din sa manpower. Okay? So instead na yung tao mo nagko-close, nagchat-chat sa mga inquiry incoming, depende ito sa product. Pero sa Lazada, sa Shopee, Amazon, 'di ba wala namang send message doon. But lahat yung dumadaan sa isang proseso and lahat yung naka-sales conversion. Okay? Bumibili sila doon sa isang system or a website para doon sa isang produkto. Sa akin, 100% highly recommended na magkaroon kayo ng conversion ads or having a system to promote and sell your product. And ano naman yung mga recommended system or funnel builder, website builder sa panahon ngayon? Kung nagtitipid kayo, marami namang alternative sa online. You can search like Wix, free yata yan. May free try, pero under Wix domain. Pero the more na free kasi ang ginagamit natin, nalilimitahan tayo pagdating dun sa features, ownership, and control dun sa software. Anytime, pwede nila tayong tanggalin. And ang kagandahan naman sa mga paid subscription, you own the platform, you own the content. Okay, ang daming option sa panahon ngayon. And pipili na lang talaga kayo ng tool, 'di ba, sa online. Okay? And for anyone na talagang gustong ma-maximize yung power ng system automation, having a website, funnel, email marketing, and so on, you can check. Pwede kayo magpunta sa Google. Ayan, mag-search tayo sa Google. Tapos, pag nasa Google ka na, ito ang gagawin mo. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung search nyo sa Google. Okay. Alright, share screen. Ito lang itatype nyo guys. Subukan nating mag-type ng negosyo. Ayan. Yeah, ito yan. So, negosyo toolkit. Okay, type nyo lang negosyo toolkit. Kahit i-type nyo negosyo tapos T, I believe nasa number 1 or number 2 yan. Naglalaro lang naman dyan yan. So, here. So, naka-SEO na siya. Tapos, ayan, ito. Ano ba yung negosyo toolkit? Let's see. Generate. Ito, sabi ni Google AI, software platform that helps business owners, marketers. Ayan, it includes marketing automation, ayan, CRM, CMS, campaign, negosyo toolkit, provides automation and funnel. Alright? So, tapos, click mo lang to, and then mapupunta ka dito sa software. So, aralin mo lang, may mga pre-course ako dito, may mga pre-video din ako na nilagay dito. You can explore and check, makikita mo dito. Ayan, nakikita ba sa screen? Yeah, ayan, kita naman. Okay? So, hindi ko lang alam, medyo nag-iba ng kulay dun sa screen, but green ang logo niyan. Okay? Wait, adjust natin ng mabilis. Ayan. Yeah, anyway, okay lang naman. Sige, next time na lang. Dahil doon kasi sa ginawa kong settings. But green yan. Green yung logo ng negosyo toolkit. Yan. So, check nyo dito. May mga training dito. And also, ang daming alternative guys. But you can compare other alternative para makita nyo kung gaano siya ka-powerful and paano nyo ma-maximize yung mga important features ng platform na meron kayo. It doesn't matter anong platform guys. Okay? Wala naman sa loyalty ng platform. But ang pinaka-importante sa lahat, dapat you own the data, you own the content. Ano mang yung mangyari sa'yo, dapat yun. Okay? You have the ability to
transfer, export the data para own mo pa rin yung content mo. Lahat. Okay? And Negosyo Toolkit has the ability to download all your data inside the platform from the content, list, basta lahat ng data na maiisip mo. Okay? Alright, so check natin yung mga ibang katanungan. I believe na marami nang na-add na questions dito. And yun ang goal natin. Yeah, yun. Thanks. Hopefully nakatulong yung question, yung sagot ko na to sa'yo. Ayan, good evening from Kawit ulit. Sino yun? From Kawit ulit. Ayan. Game po, coach. Hi, coach. How to approach local client? Estrella, ano ba yung services na ino-offer mo dun sa mga local client? Ayan. Magdedepende kasi kung paano mo sila i-approach. Depende dun sa product or services na ino-offer mo. Di ba? Example, local clients, ano ba yung services mo? Okay, magkakaiba kasi yan ng approach. Hindi lahat ng services is same approach. Iba't ibang approach yung nararapat dun sa services na meron tayo. But syempre, may mga proven approach na nag-work sa kahit anong industry. For example, isa sa mga approach na sobrang effective pagka local or international yung client mo is by implementing, create yung tinatawag na discovery call bago mo i-pitch, i-introduce sa kanila yung services mo. So parang magiging consultant ka muna nila for a moment, like 30 minutes, 15 minutes discovery call, and dun sa process na yun, you identify kung ano yung mga challenges na na-experience ng mga future clients mo, and then give some advice kung paano sila masosolve. But hindi mo naman kailangang sabihin step by step. Step 1, ito yung tatargetin mo. Step 2, age, ganito, hindi ganon. So give ka lang ng mga advice, mga practical na or strategy. As a consultant, yun yung goal mo. Give advice and strategy, add value dun sa mga client mo. Kahit hindi sila mag-yes, it's okay. At least napag-practicean mo sila. Hindi naman, nakapag-add ka ng value dun sa mga potential client mo. And then soon, baka hindi pa sila ready dun sa services mo, talagang hindi pa sila ready. So baka soon kapag okay na, bigla ka nilang maalala kasi nga ikaw yung tao na or a marketer or a consultant na nagbigay ng sobrang detailed, karon sila ng clarity dun sa mga dapat nilang gawin. 'Di ba? So, yun yung isa sa mga approach from having the discovery call plus mag-iwan ka ng magandang alaala dun sa mga makakausap mo. Okay? Which is mag-iwan ka ng value dun sa mga makakausap. Hopefully nakatulong iyon. Siguro yung pinakasimpleng paraan paano mag-approach sa mga client, local and international. Yeah, but marami pa yung mga approach. Iba't iba. Yeah, so ano po ba yung mas mainam? Sabi naman ni Ana, para makakuha ng malaking sales. Eto no-brainer na tong questions na to, pero sasagutin natin yan. And hindi lang ako mismo yung sumagot ng katanungan na to. Ang questions niya kasi, ano ba yung mas mainam or effective? Boost post or ads. Yung regular ads manager. And nung last week yata yan, tama. Nag-survey ako sa aking community. Hopefully makita ko dito, nandito pa yon, natabunan na yata. And nag-ask ako kung ano yung mas effective. Okay? Ayun, sakto. Ang question ko is simple lang naman. Ayan. Eto yon. So, ang tanong ko, ayan, here. Ayan, 95% sa 200 votes. So, ito guys, hindi na to data na galing sa akin. Galing na to sa community na meron ako. Okay? So, check natin yung insights. Wala pala dito yung insights. View post. Yeah. But 95% ang nagsabi, na mas okay gamitin si Facebook Ads Manager
kumpara dito sa Boost Post. So, mas mainam si Facebook Ads Manager. Sabi ng 95%. Okay? Sabi ng ilang yung bumoto dito? 212. So, sa Boost Post, 5%, 13 lang. So, ito yung mga nagbo-boost to. Hindi pa naka-experience ang Ads Manager. Yeah. Kasi pag natutunan nyo guys yung Ads Manager, parang hindi nyo naisipin na gumamit pa ng Boost Post. Kasi dun ma-unlock mo talaga lahat ng features, yung functionality ng ads, ma-maximize mo. But still, powerful pa rin yung Boost Post, especially sa mga beginner and newbie na gustong mag-ads ng mabilisan. Yung baga, yung pinaka-ease of use, Boost Post ang pinakamadali. Pero kung talagang gusto mong malaman lahat ng data, lahat ng metrics, targeting, placement, campaign objective, Facebook Ads Manager is the key. Alright? So, no-brainer na to. Yun yung sagot ko, Ana. Hopefully, nakatulong sa'yo to. Ayan. Alright? So, next question tayo. Coach, pwede ba mag-run ng FB Ads sa personal page? Kailangan talaga gumawa ng separate page. Personal page. Yung personal page mo, basta page, pwede kang mag-run ng Facebook Ads. Okay? Even yung personal profile, pwede na ring mag-run ng ads. Pero hindi yan dadaan sa Ads Manager. Using Boost Post lang. Boost Post, pwedeng i-ads yung personal profile. So, ngayon nyo lang ba yung narinig? Basta naka-professional mode ka. Ang pagkakaalam ko. Kung hindi man, hopefully, kahit hindi professional, available na yung Boost Post dun sa profile. So, paano nyo mabe-verify na available na mag-Boost Post? Okay, Boost Post ang pinag-uusapan natin na hindi tawag din. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, nandito ako ngayon sa profile ko. Okay? Tapos, papakita ko sa inyo. Here. Ito. Profile to. Pag kinilik ko to, hindi to page. Facebook profile to. Okay? Kung saan nag-add friend. Yan, makikita nyo. Ayan, nandito yung, ayan, followers, friends natin. Ibig sabihin, profile to. Pag kinilik nyo to, example, i-boost post natin ito. Ayan, yung isang video ko. So, may magpa-pop up na ganito. So, yung typical na boost post, hindi ko pa na-try sa mobile, but sa desktop, ayun, try na rin. Ang daming views na na-reach, guys, pero huwag kayong umasa na may benta dun sa views na yun. So, kung gusto mo lang ng awareness dun sa mga audience mo, best to. Especially kapag marami kang followers, sobrang gandang gamitin ng Boost Post sa profile. Okay? So, ngayon, ganito yung minsan nagkakagano'n ng ganyan. So, ang gagawin nyo sa button, tatanggalin nyo lang si Boost Post. Mas mabilis ma-approve kapag wala kang button, hindi mo papapuntahin sa ibang website. Yeah. Tapos, ang maganda dito sa profile Boost Post targeting, ayan people who follow your profile. Example, gusto mong i-ads or mag-boost post dun sa profile mo. Kasi based sa study, parang less than 5% lang or 3% lang yung nakakakita ng mga post natin. Yes, sa page yun. Hindi ko sure kung sa profile kung ganun pa rin kababa. Pero yung isang way para maraming makakita ng post mo dun sa profile mo is to engage, like, and engage dun sa mga comments. Diba? Yun, tapos mag-engage ka rin dun sa mga nag-comment, sa mga post nila, to recommend your post. So, ganun nag-work yung algorithm ng Facebook. Pero ito, kung gusto mo talagang matap lahat ng followers mo, click mo to. Ayan. People, ayan. Follow your profile and ganyan. Ito maganda, people who follow your profile and people similar to them. Ito mas maganda to. Pero minsan nagkakaroon ng ganito, siguro konti pa kasi yung followers ko 30,000. But hindi ko alam sa iba. Pero pwede ka rin mag-choose ng targeting dito para mas broad. Yan Philippine. Ayan. So, dito, very limited lang. Ayan makikita nyo, very limited lang. So, Philippine. Tapos, yung kung gusto mo, business owner, freelancer. Tapos, pagdating sa age, let's say 25. Ayan. To, anong age? To 45. Philippine only. Then, here we go. Okay. Dagdagan pa natin. Yeah. Example ito, broad. Lagyan lang natin ng broad. Tapos business. Yeah.
Okay. Yeah, ito, business page admin. I think malaki ito. Save audience. Yan. So, ngayon, magkano yung budget natin? So, ito, nakaset siya sa 7 days, 1 week. So, let's say, gawin nating 7. Yan. Pwede ba siyang manual? Pwede. 7K. Ayan. So, 1,000 a day. Tapos, ito yung ma-reach niyan, guys. Papakita ko sa iyo. For only 1,000 a day, ito yung ma-reach niya. And ito yung magagather niya na view daily. So, almost 3,000. So, 3 times 7. Okay? So, ilan na yun? Nasa 20,000 plus. Diba? Yung potential na makapanood ng videos mo sa profile mo. Kung walang nagla-like. So, sobrang powerful nito, guys. I test na nag-work to sa akin. But hindi ako nagra-run dito. Hindi ako kasi nagpo-promote dito for siguro adding value lang, promote yung mga content natin, pero sa page pa rin talaga ako nag-run ng ads. Kasi nga, yung profile mo, hindi mo to pwedeng i-run sa ads manager. Okay? Only sa profile mo, and then boost post lang yung paraan para makakapagpatakbo ka ng paid ads dito sa profile. Okay? So, ganun lang kasimple. Pag good na yan, ipapublish mo na yan. Alright? So, sobrang simple lang man. Okay? Yeah, hopefully sagot na yung questions mo. Coach, ano yung gamit mo dito sa site? Pag live? Ang nag-question, sige kung sino ka man, hindi ko nabasa eh. Ang gamit ko dito sa live, itong live na to is Ecom. Ecom, double M, E-C-E, tapos live, double M, live, Ecom live. Para lang siya sa mga MacBook, Mac user. Yan, hindi naman MacBook, at MacBook Air, iMac, pwede siya. Naka-design kasi siya for Mac. Kapag Windows, I believe OBS, yeah, free. Ito kasi paid, naka-free trial lang. But, ito, naka-paid tayo dito. Good evening, watching from Zambales, FB Ads po. Coach, pwede bang mag-run ng FB Ads personal page? Kailangan ba talagang gawa ng separate page? Yes, sasagutan natin yan. Coach J, nag-run ako ng ad. Na-approve naman agad nung nag-run at nag-complete naman. Nung itinuloy ko na nag-add ako ng budget after mag-process, not delivering na siya. Tapos in-edit ko, pinatanggal ko yung target na may iOS, tinanggal ko na yun lang kasi may nakalagay na warning tapos ayaw na ulit ma-publish. Siguro kung ganun, start from scratch. Baka nagkaroon na ng error dun sa ads mo. Kung ano na siguro mga na-click mo. So don't worry, pwede mo namang ulitin yung ads mo na yan. Kung siguro ano yan, scheduled ads. Kung seryoso ka sa advertising at seryoso ka naman dun sa product offer mo, wag mo nang i-schedule yung ads mo. Kasi every time na mag-e-end yung ads mo, extend mo na naman yung schedule at the budget. Tuloy-tuloy lang. Run continuously. Doon may settings yun. Lahat naman kayo nakikita nyo yun. Ako ganun. Never ako nag-schedule ng ads ko sa ads manager. Good evening. Coach, nag-run po ako ng FB ads. Ngayon, nagtagal siya bago maging active. Nakalagay, preparing. Wait for 24 to 48 hours. Yun yung pinaka, siguro. 24 hours, matagal na nga yun eh. Coach Jay, meron bang standard rate pag freelancer ads manager and papaboost post lang sila gamit ang marketing platform? Magkano yung charge mo? Depende dun sa kausap mo at sa business na opera. Kasi kung nagsisimula pa lang naman yan, kumikita pa lang siya, let's say, nag-gross siya ng 50,000 per month, let's say 50,000 per month, nag-gross yun hindi pa yung net, and then nag-net lang siya ng 20, tapos i-charge mo siya ng 20k retainer fee per month, parang sa'yo na lahat napunta. Pero importante na kailangan i-pre-qualify nyo yung mga client na gusto nyo i-serve. Ano ba yung mga bracket, ang margin, ang gross na kinikita nila, and magkano yung net margin nila, alamin mo. Para at least doon ka makapag-offer sa kanila na win-win sa inyong dalawa. Okay? Depende. Wala namang standard rate yan. Coach, nagugulan ako sa Facebook page at sa website. Ano ang connection ng dalawa? Good question. Ang Facebook page, okay, ay ano lang siya? Parang pinahiram lang sa'yo. Okay, parang may kaibigan ka, tapos pinahiram ka ng anumang gamit. Pinahiram ka ng sasakyan. Parang ganon. Gamitin mo. May biyahe ka. Parang ganon. Yun yung Facebook page.
Pinapahiram lang tayo ng Facebook ng page o ni Mark Zuckerberg, Facebook company. Lahat yon is borrow lang. Okay? Wala tayong ownership doon. Even YouTube, TikTok, Instagram, Facebook page, and even yung profile natin, anytime pwede niya yung tanggalin. Ang kaibahan, nun sa website, okay, is you own the platform. You own the content. But iba-iba yung mga platform na masasabi mo na sa'yo na talaga yung website na yun. Example, kung nag-subscribe, example sa Wix na lang, Wix subscription. Yeah, Powerful Wix, I believe nasa top 3, top 4 yung Wix platform pagdating sa dami ng ano. Pero ang challenge sa Wix kasi yun, subscription base. Hindi mo own yung platform na yun. Okay? Ang pinaka most powerful na platform sa buong mundo na CMS is a WordPress ecosystem. And to tell you honestly, Negosyo Toolkit is made by WordPress ecosystem. But naka-customized system na siya kasi nga iba na siya. But yung pa rin, may ability ka to own all the content inside the platform. Hindi ka mag-iisip na baka mawala si ganito, si Wix. Pag nawala, wala na. So, sa'yo na kasi yung sa WordPress ecosystem kasi, i-host mo siya sa sarili mong server. Then, sa sarili mong server, sa'yo na yun eh. Diba? Control mo na yun. Ikaw na may yung pagmamay-ari nun 100%. Ikaw na yung may titulo. Sa Facebook page mo, okay, page na lang tayo, huwag na tayong lumayo, is wala ka dyan title. Wala kang titulo dyan, kahit meron ka pang 5 million subscribers. Okay? Kung meron kang maraming subscribers, so maximize it habang nandiyan pa. Pero like Friendster, nawala, and babalik ulit si Friendster. Pero, di ba? So, iba pa rin talaga pag control mo. And, yeah, maraming pros and cons yung bawat isa dyan. Coach, pwede bang i-boost magkaiba ang product sa isang page? Yeah, walang problema. Okay lang naman. Kahit magkakaiba. Like sa Lazada page, di ba? 1 milyong produkto yata ang lumalabas dun sa page niya. Walang problema. Shout out Coach OFW po from Hong Kong, watching from Ilocos Sur, si Ella, Linev, good evening Coach, maganda. Coach, anong maganda gawing landing page? Hindi ko na-gets yung questions mo dito. Anong magandang strategy sa landing page? Pwede siguro. Kasi anong magandang gawing landing page? Yeah, anong strategy? Not strategy or tactics yung questions natin. And dapat specific din kung meron kang product. Example, meron kang product. Meron kang popcorn. Yan. Then gusto mong gawa ng landing page. Anong strategy or best approach yung pwede mong gawin dun sa landing page mo? Yeah, so soon magre-reveal ako ng mga strategy sa inyo dun sa mga iba't ibang type of business. Coach J, tanong ko lang, nag-boost po ako, nag-add ako ng yung problema ko, cost per click more than 70 pesos. Yung budget, 300 a day. So, ibig sabihin, I believe hindi to cost per click, baka cost per message. Kasi inquiry. So, meron lang 1 hanggang 6 na inquiry sa 300 pesos a day na budget. Tapos, dun sa 6, okay, nung chinat mo, 1 lang yung nag-reply. And after mag-reply, hindi ka na binalikan. Anyone here na nakaka-experience ng ganong scenario? Marami ba? Nung nag-run ka ng ads, mababa yung budget mo, let's say, budgetarian, sa simula 200 nga yan eh, mga nagsimula 150, 200, 300, 500, malaking na yan sa start. Tapos, nung may mga nag-i-inquire na biglang ang taas, tapos nung may nag-i-inquire nga pa ilan-ilan, hindi ka na nireplyan. Yeah, common lang eh. Maraming nakaka-experience yan. Okay? So, lagi mong tandaan, yung Facebook kasi hindi naman yan design na ito yung standard ng Facebook na gagawin ng lahat ng advertiser. Wala siyang ganun. So, nasa sayo pa rin yung susi paano magiging effective yung Facebook ads mo. Kailangan mong maunawaan na Facebook ads is all about testing. Kailangan mo ring maunawaan kung paano mo binabasa yung mga data na binibigay. Si Facebook, bibigyan ka lang niya ng data. And ano yung gagawin mo sa data na ibibigay sa'yo ni Facebook? Isipin mo, example, data. Binigyan ka ni Facebook ng below 1% na CTR sa ads mo na nakarun. Ano mang campaign yan? So anyone here na makakapagbigay ng solusyon kapag si Facebook
Okay? Binigyan ka ng below 1% CTR, ano yung gagawin mo? Anyone here na makakasagot? Yeah, baka magbigay tayo ng pa-prime nyo. Hindi naman. So, anyone here na makakapagbigay ng clarity sa mga questions niya? Or sa anyone here, kapag mababa ang CTR, below 1%, what's next? Para hindi lang ako yung bibigay. Kahit chat mo lang dyan, mag-a-add na lang ako dun sa ibibigay mo. Okay? So, babalikan natin yan. Coach, kailangan ba mag-video ads muna before mag-messaging ads? Directly, pwede kang mag-messaging ads and you can use video or image kahit nga post. Hindi naman required na mag-video muna. Mas maganda nga, basta mag-run ka muna ng ads, any ads. Rachel, basta ma-approve ka lang. Sa zero experience, paano kaya makakapag-produce ng portfolio? Okay? Sa zero experience, paano makakapag-create ng portfolio? Kung wala ka experience, hanap ka ng experience para magkaroon ka ng portfolio. And, paano nga, coach, wala nga akong experience. So, ngayon, ang gagawin mo, hindi naman, sa lahat ng pagkakataon, kailangan nating directly mag-ask ng payment dun sa client natin. Especially sa mga baguhan. Okay, hindi ko naman nilalahat. Pero, isa sa mga best strategy to, kung wala ka pang portfolio, hanap ka ng isa hanggang 2 client. Offer a free service in exchange dun sa feedback na ibibigay nila sa'yo, testimonial or portfolio. And then, nasa sa kanila na lang yun kung babayaran ka or hindi. Pero agreement nyo naman in exchange dun sa testimonial or feedback and experience mo. Pero most of the time, kapag nagustuhan ka ng client mo na yun, okay, i-hire ka nila kung anong services ang ino-offer mo sa kanila. Like, kung nag-offer sa kanilang copywriting, web design, landing page building, media buying, social media management, and so on. Kapag nagustuhan nila yung trabaho mo, instant may trabaho ka na. May may client ka na. Diba? Pag zero experience. Pero sa mga may experience na, kayang-kaya na nila yan. Coach, good evening. Okay lang po ba kahit araw-araw mag-boost sa FB page? Basta mayroon kang budget, araw-araw walang problema. Araw-araw kung mag-ads, good lang yan. Basta alam mo yung ina-ads mo, ha? Yeah. Coach, ano po magandang gawin para po sa mga baguhan palang tulad ko? Ano po ba yung gusto nyong gawin sa mga baguhan? Ano specific? Anong gagawin mo? Gusto mo bang magnegosyo or meron ka ng negosyo? Anong gagawin mo? Amazing morning everyone watching from Tokyo, Japan. Grabe, 70 plus viewers. Thank you so much. Yan, grabe naman kayo. Yan, nakakatawa naman yung ating live. Dami na nating viewers. Yeah, effective po ba ang Google Ads? Google Ads is mas nauna siya sa Facebook Ads. And dati, sobrang baba lang ng Google Ads compare sa Facebook Ads. Ngayon, cents lang din ang clicks dyan sa Google Ads before. Pero merong pros and cons yung dalawa na yan. If you want to scale big at may malaki kang budget, go for Google Ads. And mas malaki yung market. Kasi malaki yung difference ng dalawang yan yung number of users sa Google and number of users sa Facebook. Parang basta malaki. I believe 30-70. Hindi ko sure. Pero mas doble si Google kumpara sa Facebook. Okay? Watching from Russia. Yan. Any suggestion sa palaging na-restrict na ad account? Comply the policy. Don't use same page before. Huwag mo i-connect yan sa mga mga nagawa, mga new profile mo, yung may mga record na page. Also, kapag debit, parang ganun, debit card, huwag mong gagamitin yan sa same new ad account na bago kapag na-restrict siya sa kabila. Pero credit card, I believe pwede naman. Try mo muna GCash. Yan yung ginawa ko. Pero debit, hindi ko na kinoconnect yan sa bagong ad account kapag na-restrict na siya sa past. Yeah, good evening coach. Gusto ko pong mag-Facebook ads pero zero project pa po ako. Anong project? Live withdraw. Kung gusto mo mag-Facebook ads, zero project. Hindi ko na-gets. Kung gusto mo mag-ads, dapat meron kang product or services na ino-offer. Or kahit naman, gusto mo lang ng brand awareness,
building your brand, pwede mong i-boost yung page mo, gain likes, or i-boost mo yung mga content mo. Ella, thank you so much. Ayan, I appreciate. Good evening. Ayun, nasa na ba yung yung CTR? Yung makakasagot guys, merong sige, sabihin ko na yung premyo sa mga hindi pa naka-enroll dito sa community natin. Magkakaroon kayo ng lifetime access. Kung sino man yung makakapagbigay ng clarity dun sa question ko kanina. Kapag below 1% ang CTR, what's next? Okay, kung di ka ba nakapag-enroll sa program ko, sagutin mo yung question na yun. Hi coach, how to get e-com clients, any ideas or secret? Secret na pinag-usapan. Wala naman talagang secret. Nadi-discover lahat ng sekreto. Pero how to get an idea, how to get e-com clients. So ibig sabihin service-based yung in-offer mo, no? Possible, nag-create ka ng creative sa mga e-com clients or nag-a-ads ka sa mga e-com. Isang strategy lang to. The power of demonstration. Okay? The law of demonstration. Para mas magandang pakinggan. Ito lang yung brother or sister, hindi ko nakita yung pangalan mo. So, yun yung strategy. Demonstrate your skills. And i-publish mo yan dun sa platform na tingin mong pumupunta dun yung mga potential clients mo. Dun sa profile mo, dun sila nagpupunta, dun ka nagmamarket sa profile mo, i-publish mo yung mga demonstration mo kung paano mo ginagawa. Okay? Yung pagtulong dun sa mga e-com. Example, paano ma-improve yung mga creative ng mga nasa e-com, paano ma-improve yung advertising nila na nasa e-com, paano ma-improve yung landing page, sales process ng mga product nila na nasa e-com. Demonstrate, kahit hindi ka naman magpakita ng demonstration na kagaya ng ginagawa ko, you can live like this one, give advice, practical advice. And kung unang-una kanilang makikita, hindi naman nila i-check siguro yun na matagal ka na sa industry. Malalaman naman nila yun kapag alam mo na yung sinasabi mo at alam mo yung ginagawa mo. Ganun lang yung kasimple. Hindi naman kailangan ng mahabang experience para maging expert sa isang bagay. Hindi naman kailangan ng 10,000 hours talaga, guys. Kailangan mo lang maging resourceful kung paano mo ma-master yung isang skills na yon and paano mo siya mapapractice sa pinakamabilis na paraan. Okay? Tingin ko yun ang sikreto. Demonstration. Coach, good evening. Pwede ba mas-set ng low budget ang CPM? Minsan kasi umabot ng 30 pesos up per message conversation. Yun, para mapababa mo ang CPM mo, number one, check your ads kung hindi na to pinapansin ng mga nakakakita, baka yun, below 3% na yung. Pero kung mataas kasi ang CTR mo, like 3 up, I believe okay ang acceptable yung iyong acceptable para sa'yo yung tinatawag na cost per message. So, paano ba nako-compute yung cost per message? So hanap tayo dito ng calculator. Cost per message. Calculator. FB ads. Hopefully, meron ditong resources. How to calculate. Yan, Facebook ads calculator. Facebook ads calculator. Expand the full article. Yan. Meron ako nakita dito. I-check ko lang guys ha. Calculator. Yeah, I think mali yan. Ito to. Cost per click. Iba to. Calculate cost per message. Calculate cost per message. Nasa Google yan guys. Napaka-powerful ng Google. Cost per message reply. Yeah, siguro online calculator na lang. Ito lang, papakita ko sa inyo. Wala kasi kung ano dito, tawag doon. Whiteboard. Siguro soon, mag-create tayo. So, ito lang, ganito lang kasimple guys, paano nyo makukompute. Okay? So, si Facebook nag-charge yan for every 1,000 impression. Okay? Ito. So, ngayon, let's say meron kang 3% CTR dun sa ads mo.
Kaya importante yung metrics na CTR. So, kukuhanin lang natin yun. Ta-times natin yung 0.03. So, 30. Okay? So, merong 30 possible 30 ano to? Tama ba? 0.3%? 3%? Yeah. 30 inquiry. So, sa 30 inquiry na to, let's say, ang ads mo is 200. Depende yan. Depende. Mayroong 150, 100 to 200 yung cost per 1,000. Cost per mil. Okay? So, ngayon, i-divide natin sa 200 itong 30. Okay? So, paano to ibalik? Yeah. Ito. Tama ba? 200. Ba't ganon? Asan na siya? Refresh natin yung calculator. 200 na lang divided by 30. So, yung CPM mo is 6.66. 7 pesos yung CPM mo. So, ang ginol mo lang is 3% na CTR. Ngayon, kung magiging 1.5 ang CTR mo, times mo lang to times 2. So, magiging 13 pesos yung CPM. What if naging 1.5 divided by 2. Ilan yun? So, 0.75. Okay? So, divide na lang natin sa 2. Ayan. Magiging, tama ba? Hindi ko na makalculate. Pero, anyway, parang ganon. 0.75. Yun yung CTR divided by 30. Anyway, hindi ko makompute. Pasensya na. Pero yun guys, ita-times mo lang. The more na bumababa yung CTR, tumataas din yung iyong cost per message. Kaya ang unang-una mong i-improve talaga is the creative. Yung unang nakikita ng tao. Yung nakakapuha ba yan ng attention. Kasi ang goal ng ads mo is i-click yung send message, especially kapag send message ka. Yung iba naman, mataas ang CTR and then hindi quality yung mga leads na pumapasok. Depende yung kung talagang hook lang ang goal mo dun sa ads mo. Especially kapag images yung ads mo. Makiklik ka agad nila yung ads mo. So kapag image ang ads mo sa send message, mataas ang CTR. Possible, mataas yan. Kasi madaling maklik. Kapag video naman, kailangan pa nilang i-play yung video tapos merong call to action, i-click pa yung send message or learn more or order now para mapunta dun sa send message. So, pwede mong i-test parehas yan. Pero mas mataas pa rin talaga. Mas mataas naman pwedeng maging mataas yung CTR ng video mo kapag okay yung video mo creative compared dun sa image. So, you need to test. Okay? Yun yung sagot ko dyan. Magkano magandang rate for FB ads for professional fee kapag international client? John, depende to. Nasabi ko na kanina, depende to sa kakausap mo sa client mo. Pwede ka magandang rate. Basta acceptable naman. Diba? May client mo and okay din sa'yo sa tatrabaho mo, yeah, you can charge, no? Minimum kapag international, mga kakilala ko, $1,000. Yeah, that's 50,000 plus, 50,000 pesos per month para sa retainer. Coach, saan ba maganda mag-run ng ads? FB wall mismo or FB page? Maganda mag-run ng ads dun sa recommended ni Facebook. Placement, recommended placement. Maraming placement si Facebook. I believe 20 plus placement. Yeah, malalaman mo lang na maganda yon kapag meron ka ng data. Pero tip siguro, the best placement to run ads, especially kapag video, is placement sa Reels. And sa mga videos, shorts video sa Reels, Facebook. So, kailangan yung creative mo is portrait. Sakto dun pwede siya sa Reels. Kasi ang daming tao ngayon na nakatambay sa Reels. Diba? Kasi minodel ni Facebook si TikTok. So, syempre, ang goal ni Facebook is maraming mga taong pumunta sa Reels ngayon. Goal nga, kapag maraming mga tao dun sa placement na yon, dun siya ngayon magpapalabas ng maraming ads. Napansin ko yan, nung nag-check ako ng aking report, mababa ang cost per click, maganda yung conversion, maganda yung data sa Reels placement. Pero hindi pwedeng Reels lang yata. Required pa rin yung newsfeed. Create new ads. Boss, coach, bakit restrict yung page na wala naman pong na-post kahit ano?
Jolly, baka matagal na yung restrict. Kung ganyan man, pwede kang directly mag-contact sa support or baka meron kang na-post accidentally. Yeah, Facebook lang ang makakasagot niyan, baka may error. Improve the creatives. Try lang coach itong CTR, haha. Mag-run ako ng different ad set para magkaroon ng comparison ng data. If mas tumaas yung percentage dun sa bago, terminate ko na yung isa and proceed na ako dun sa mas better na result. I think okay itong sagot sa akin. Yeah, try lang daw. Pero maganda yan. Try different creative para magkaroon ng comparison sa data. So, you need to compare kasi yung dalawang data na yun. Kung 1% to, tapos nagkaroon ka ng second ad, naging 2%, kill the 1% CTR. Keep mo yung 2% na new ad. Diba? So, ganun lang. Very simple. Direct to the point. Yun lang yung solution doon. Test ads. Kahit araw-araw ko mag-test ng ads, guys, much better yung kung doon ka mag-i-invest hanggang makuha mo talaga yung best ads. Or malaman mo talaga kung paano nag-work yung Facebook. So, once na nagki-create ka ng hindi sekreto yung pag-set ng nakakatulong yung best targeting, best setup placement, pero ang pinaka-key sa Facebook ads is paano nyo mai-improve yung creative nyo. Paano nyo mai-improve yung messaging nyo directly dun sa mga tao makakakita ng ads nyo. Okay? Coach, magkano coach? Sino to? Sige, kung ito pupusuan ko. Ayan. Yung nagsabi ng try lang coach, ito CTR. Kung di ka pa nakapag-enroll sa community ko before, message me directly, screenshot mo to. Lagay mo sa messenger ko, mine. Mine. Tapos lagay mo email mo. Yon, bibigay ko sa iyo yung access doon for free. Yeah, after ng live na to. Message me directly Facebook profile ko. Huwag sa page. Baka di ko mabasa. Coach, magkano yung course? You can go to negotionetwork.com/499. Yun yung offer ko. Yun yung course natin. Coach, paano makakuha ng pera sa prepaid balance pag request for refund dun sa Facebook support? Yun. Pwede yun. Maraming ganun na nangyari. Kaya, ang tip, kapag prepaid balance ang ginagamit nyo, add fund, by GCash, Maya, maglagay lang kayo ng budget na enough dun sa araw na yun or hanggang 2 araw. Maglalagay for 1 week, for 1 month. Example, naglagay ka ng 30,000. Tapos, unang araw pa lang, na-restrict na yung page mo, disable na, 1,000 pa lang nagagastos. Meron kang 29K na naka-hold doon. Pahirapan pa mag-contact, pero marirefund naman yun. Paliwanag ka lang dun sa support. Yeah. Okay, coach, may existing dropshipping business ako, naka-publish. Ang aking professional profile page, pwede bang i-ira ng ads management? Publish sa akin professional profile page. Pwede mong i-boost. Yeah. Boost post. Gain engagement. Coach, sa page, nag-hashtag lang ako sa category. You can comment on your post. Okay. Ito, nasagot na natin to. Sagot na natin. Ipababa CTR, try to improve the copy and creatives, retarget, and give a better offer. Yeah, good din yun. But may nanalo na. Yes, tanong po coach, pwede bang makagawa ng chatbot? Paano ang dapat gawin? Yeah, pag mag-chatbot ka, si Facebook, meron siyang mga automation rule na default, but very limited lang yung flow ng Facebook page pagdating sa bot automation. Kung gusto mo mag-bot talaga, you can try Pancake, you can try Chatfuel or ManyChat. Soon siguro mag-create ako ng detailed step-by-step tutorial using ManyChat. Yeah. Soon, this month. Okay? For free. Thank you, coach. Coach, paano mag-register paano i-register yung landing page para i-promote for ads? Kailangan mo ng sariling website, platform, and kailangan mo mag-create ng compelling, high-converting landing page bago mo i-promote sa ads. Hindi pwedeng meron ka lang tool or platform. Yeah. Paano mag-create, hindi register? Sa category, coach, bakit kaya naka-off yung mga ads na nag-charge pa din siya? Baka naka-off yung specific lang. Check mo kung naka-off lang. Doon ka mag-off sa campaign para sigurado, or delete mo kung wala namang importante doon sa ads mo para hindi ka talaga ma-charge. Wag mong i-reset, delete mo na lang yung mga ads. Kung wala namang importante doon sa ads mo, gusto mo talaga reset ads manager, may option doon sa settings.
Coach Jay, pwede bang Facebook sales campaign sa industry ng network marketing? Yeah, sure, soon. Lenny V sa support, Facebook support. Request for refund dun sa fund. Nandun lang yan. Help. Yeah. Facebook. Help. Support. Tapos, much better chat para mabilis kayong accommodate ng Facebook. Yeah, ito. Facebook Help Support Chat. Yan, click nyo to. Meron ditong options, disable ad account. Yan, ang daming link Meta, support. Check natin tong mga link na to. Siyempre, Facebook, iba-iba yan ng mga links. Ito, meta.com, I believe sa kanila din to. Ayan, Meta Store and device support. Yeah, here. Yeah, mga guide. But I believe dito sa help center, ayan, dito mo i-click, ito, business center. Tapos, still need help. Click mo to, get started. Ayan, nasundan naman, no? Tapos, papupunta ka dito sa business support. Ayan. Tapos, ito. Ayan. And then, ito. Contact support. Nakita guys, yung process ko, babagalan ko lang. Pag nandito ka na, ayan, click nyo to. Mapupunta kayo dito. Contact support. Still need help. Yan. Tapos dito, bibigyan kanya ng ganyan. Ito, select mo yung ano yung issue. Okay, click mo to. Kung ano yung issue, lalabas naman dyan. Failed payment. Tapos, contact support. Ayan. Please provide, ito, information. Hindi ko sure bakit walang send message chat dito, pero sa phone meron yun, mas mabilis makapag-contact sa mobile. But kailangan mong verified. Yun yung BIP. Pero dito enough na to, nagre-reply sila dito. Yeah, sabihin mo lang dito, explain mo lang yung request mo. Then bibigyan ka nila ng screen record, attach a file. Mas maganda kung naka-record yung screen mo, kung ano yung issue, explain mo. Kahit Tagalog mo sabihin, may mga support naman sila, I believe na Tagalog kapag local yung client. Okay, hopefully nasundan nyo yan. Ganun lang kabilis mag-access sa Meta Business Support. Okay. Here we go. Coach, anong course ang masasuggest mo sa amin kapag basics na sa'yo ako natuto sa YouTube? Pinag-us ng video ba kami may advanced course? Yeah, meron. Go to jgregory.com. Nandun lahat ng mga program na meron ako. If you want to learn more about my training programs and mentorship. Ang bilis mo, Coach. Yan na yun. Linebe. Yan. Hopefully nakatulong sa'yo. If na-reject ang ads mo, do we need to file review? No. Delete and wag mo nang ulitin yung ginawa mo dun sa na-reject na ads. Kasi alam mo naman yung ginawa mo dun. Baka tingin mo may claims or before and after or promising yung copy mo, yung ads mo, yung video, creative mo, image. Alam mo na yon. So, kung ano yung mali doon, wag mo nang ulitin doon sa retry mo. Delete mo na and wag mo nang mag-request for review. Madodoble lang ang record mo kapag Kasi minsan si bot yung nag-aano. Yeah, hopefully nasagot ko yung mga questions nyo. Wala nang katanungan. Nasagot natin yan. Yung mga bagong pasok, kadating lang ng iba. Yeah, maraming salamat. Thank you so much sa mga umattend and nag-participate dito sa ating live Q&A. Sobrang nag-enjoy ako, and sa nanalo sa atin kanina, message me, mine, and lagay your email. Isa lang yun Yeah. Kaya ko po itong itanong, mayroon kasi akong pinopromote na business opportunity para sa potential prospect ko. Gusto ko pong matutunan kung paano yung makagawa ng Facebook ads if nasa industry. Yeah, tutulungan kita, mag-create tayo ng training dyan. If not here, gagawa ko ng video about dyan or sa mga events ko. I'm planning to conduct specific topics para sa mga nasa industry ng network marketing for Facebook ads. Okay, very helpful. Pero minsan naman, Coach, bigla kasi nag-restrict ang epic. Yeah, hindi natin control yan. Very helpful. Thank you, Marie. I appreciate. Thank you so much. Bernard, James, Pascual. Maraming salamat. And kita-kits next week dito sa ating live Q&A. Maraming salamat. And good night, everyone.